Tunay na MVP talaga si Gilgeous-Alexander, hindi mainitin ang ulo. OKC na itabla na ang serye laban sa Nuggets at Kerr pinuri ang tandem ni Butler at Kuminga sa Game 3 pero hindi naniniwalang magagawa nila ito uli, pero may gustong may ibang mag-step up sa Game 4. Ang 3-1 lead series ay nasa kamay na sana ng Denver nitong Lunes. Ngunit isang napakapangit na unang quarter mula sa Nuggets at isang malakas na pagtatapos mula kay Shai Gilgeous-Alexander at sa bench ng Oklahoma City ang naging dahilan ng 92-87 win for Thunder. Isang tagumpay na hindi na kayang baliktarin ng Denver. 8 lang ang nagawang puntos ng Nuggets sa unang quarter sa isang yugto ng laro na parehong koponan ay tila nahirapang makabuelo. Sa bandang huli, nahanap din ng Denver ang kanilang offensive rhythm at nagtapos sa ikatlong quarter na may 6 na puntos na kalamangan. Ngunit isang malaking run ng Thunder ang tuluyang nagpatigil sa kasiglahan ng Ball Arena. Muling nanlamig ang Nuggets sa field at nakamintis ng ilang free throws sa huling bahagi. Dahilan para makuha ng Oklahoma City ang panalo at maitabla ang serye sa 2-2. Pinangunahan ni Gilgeous-Alexander ang Thunder sa kanyang 25 puntos, 6 na rebounds, 6 na assists at 2 steals. Si Nikola Jokic naman ay nagtala ng 27 puntos, 13 rebounds, 3 assists at 4 na steals sa pagkatalo. Subalit, shooting 7 of 22 from the field. Habang patuloy siyang pinahirapan ng matinding depensa ng Oklahoma City. Bumawi si SGA matapos ang paghina sa Game 3. Natalo ang Thunder sa Game 3 noong Sabado matapos ang mapanghinang pagtatapos ni Gilgeous-Alexander. Ngunit sa Game 4, hindi siya bumigay. Pinangunahan ni Alexander ang pagsugod ng Thunder sa ika-4 na quarter, kabilang na ang 7 sa 8 sunod na puntos ng Oklahoma City sa isang kritikal na stretch. Isang matinding step-back jumper ang nagbigay sa Thunder ng 83-78 lead. Sa pagtatapos ng laro, siyam sa 25 puntos ni Gilgeous-Alexander ay galing sa final quarter at na-turnover nila ang 69-63 lead tungo sa 5 puntos na panalo. Ang sarap sa pakiramdam, ani ni Gilgeous-Alexander. Laging masarap manalo, masakit matalo. Sabi ko nga noong nakaraang laro, palagi akong handang tanggapin ang mabuti at masama. Noong nakaraan, ako ang may masama. Ngayon, ako ang may mabuti. Pinuri ni Coach Mark Daigneault ang katatagan ng kanyang star player matapos ang pagkabigo sa Game 3. Palagi akong humahanga sa kakayahan niyang bumalik sa zero. Aniya, kadalasan galing siya sa maganda, pero iyon ang sikreto niya. Pantay lang ang emosyon, mapagkumbaba kahit matagumpay. Kapag pumalpak, hindi siya naghahanap ng masisisi, hindi siya nagtatantrum, kaya hindi mo kailangang alalahanin kung makakabawi siya. Malalim na bench ng OKC, malaking bentahe. Sa larong parehong napapagod ang magkabilang koponan matapos ang overtime game sa Game 3. Naging malaking bentahe ang lalim ng Oklahoma City at ang kakulangan nito sa Denver. 5 bench players ng Thunder ang naglaro ng pinagsamang 56 na minuto at nagtala ng 36 na puntos, 17 rebounds at 6 na assists. Sina Aaron Wiggins 11 punto, Cason Wallace 11 punto, at Alex Caruso, 10 punto, ay pawang nag-double figures at nagbigay kay Coach Daigneault ng sariwang mga depensibong katawan laban sa mga star ng Denver. Anong masasabi nyo sa panalong ito mga kaibigan? Sa ibang balita naman, ang mga forward ng Warriors na sina Jimmy Butler at Jonathan Kuminga ay tinugunan ang mga dasal ng bawat kaluluwang sabik na naglalakad sa mga lansangan ng Dub Nation nitong linggo. Biglang tumaas ang scoring ni Butler at si Kuminga naman ay nagpakita ng isa sa mga pinakakahangahangang laro sa kanyang NBA career. At kahit ganoon, hindi pa rin ito naging sapat upang pigilan ang pagkatalo ng Warriors sa kamay ng Minnesota Timberwolves. Mas masaklap pa para sa Warriors ang umasa na muling mapapantayan nina Butler at Kuminga sa Game 4 sa Miyerkules, ang kanilang pinagsamang 63 puntos sa Game 3 sa 23 of 44 shooting from the field at with 10 assists ay tila isang pangarap na masyadong malayo sa katotohanan ayon kay Kerr. Sa karanasan ko, malamang hindi sila makakapag-combine ng 63 puntos bukas, aminado ni Coach Steve Kerr ngayong araw matapos ang video evaluation ng team. Pero may ibang players na pupuno sa kakulangan. Sa pagkawala ni Stephen Curry dahil sa strained na kaliwang hamstring, ang ibang players ang pumalpak sa Game 3. Ang 8 manlalaro ng Warriors na hindi maliban kina Butler o Kuminga ay nagsama-sama lang para sa 34 na puntos sa 12 of 37 shooting.
Ang apat na starters bukod kay Butler ay nagtala lang ng 28 puntos, 10 of 29 shooting. Si Kuminga halos mag-isa ang nagdala ng bench na nag-ambag lamang ng 6 na puntos bukod sa kanya. Gaya ng sinasabi ko sa lahat, kaya naming magsabay ni Kuminga, sabi ni Butler matapos ang Game 3. Alam ko kung paano magbigay ng spacing. Sinasabi ko sa kanya, "Uy, kapag nasa akin ang bola, dito ka pumunta, ito ang gawin mo." Nag-uusap kami, nakikinig kami sa isa't isa, kaya nagkakaroon siya ng magandang laro gaya nung linggo. Ang dami niyang magagandang ginawa sa loob ng court. Alam kong magiging malaking bahagi siya ng panalo namin sa Martes. Ang resulta ng Game 3 ay patunay na kailangan ng Warriors ng higit pa sa duo ni na Butler at Kuminga. Kung wala ang tulong mula sa ibang tao sa Game 4 at sa mga susunod pa, titigil ang tugtugan, sisindi ang ilaw, at papasok na ang mga tagalinis. Si Butler, na kilala rin bilang Playoff Jimmy, ay nagpakita ng larong halos naging tatak niya sa Miami. Scoring, rebounding, playmaking, pamumuno, lahat ng inaasahan ng Warriors nang bigyan siya ng 9-figure contract last February para dalhin sa Bay Area. Ang kanyang team high 33 puntos sa 12 of 26 shooting with 2 of 4 from long range ay mula sa mga pangarap ni na CEO Joe Lacob at General Manager Mike Dunleavy. Pero ang kanyang 43 minutong paglalaro ay marahil mula sa bangungot ng front office. Sobrang husay niya sa Game 3, ani ni Kerr. Kung babalikan, sana nabigyan ko siya ng mas maraming pahinga sa gitna ng laro. Pero mahirap, wala si Steph, kaya manipis ang lubid namin. Kailangan naming timbangin ang panganib ng pagupo niya laban sa pakinabang ng konting pahinga. Sa ika-4 na quarter, bumagal si Butler. Mintis ang 6 sa kanyang 7 shooting, may 2 fouls at 1 turnover. Pero sa unang 3 quarters, kung saan may 73-69 lead for Golden State, isa siya sa 2 pinakamahusay na manlalaro sa court para sa alinmang koponan. Ang isa pa ay si Kuminga. May 20 puntos siya sa 8 of 11 shooting. 5 rebounds at 2 blocks sa loob ng 3 quarters. Tinapos niya ang laro na may 30 puntos, 11 of 18 shooting. Elite! Ani ni Buddy Hield na nagtala ng 14 na puntos sa second half bilang patunay na mabubuhay pa siya sa serye hinggil kay Kuminga. Ang husay ni Kuminga, wika ni Kerr ngayong araw. Yung energy, yung effort niya sa pag-spread ng floor, extra effort plays, at syempre, yung scoring. Kailangan talaga namin ang bawat puntos niya. Ngunit ang tunay na kailangan ngayon ay mas mataas na kalidad na suporta para kina Butler at Kuminga. Kahit paggaano kahusay ang ipakita nila sa Game 4 at sa mga susunod, para magkaroon ng pag-asang maitabla ang serye sa 2-2, kailangan gumanap ng mas maayos si Draymond Green. Gayon din sina Brandon Podziemski at Gary Payton. Ang pagkawala ni Curry ay naging dahilan upang si Hield ang sentro ng depensa ng Minnesota, pero isa pang scoreless first half mula sa kanya ay magiging mabigat na pasanin. Tuloy lang ang galaw, tingnan kung saan pwedeng umatake, ano ang pwedeng pagbutihin, at hintayin ang pag-step up ng ibang tao, sabi ni Kerr. Buong tiwala ako na parehong maglalaro ng mahusay sina JK at Jimmy. Pero ang umasa na muli silang makakapag-combine ng 63 puntos, malamang hindi na realistic. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa tiwala ni Kerr na malabo ng makakuha ng 63 points combined sina Butler at Kuminga? Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go.